Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga katiits. Once again, this is Saikuno Torrehanta. Welcome to my YouTube channel. At yan mga katiits, yan yung bato na nakuhukay namin sa aming site na tinatrabaho namin ngayon. At ang pinagtaka namin, dahil yan ay parang itlog ang hugis niyan mga katiits, nung sinimula naming i-chinsel, yan kung makikita ninyo, tinitest ng aking kasama ang kanyang tigas, at yan ang sign dito banda na parang itlog din mga katiits. Kung titingnan natin, para itong isda yan. At dito ang rock enclosed sign na nasa ibaba na bahagi mga katiits, letter C na merong dot. Kaya pinagsuspitsahan namin na yang bato na chininsel namin, yan ay rock enclosed. Yan mga katiits, yan ang sign. At dito banda ang pabilog na bato na tinatrabaho ng aking kasama. Ang sukat ng bato na yan, parang halos mo 1 meter sa yan mga katiits. Pataas na bato na kakaiba ang texture ng bato mga katiits. Hindi ito ang tinatawag ng mga tao dito sa amin na bantilis. Kakaiba ito mga katiits. Kung sa personal mo makikita, kakaiba na ba to? Makikita mo sa area. Kaya sinimula naming basagin, pero ito ang binantayan namin mga katiits. Kung makikita natin, para siyang hugis isda, water treasure rock enclosed mga katiits ang meaning niyan. Ito yung pabilog na bato sa bandang ulo, at dito sa buntot, kung makikita niyo mga katiits, yan ay parang bulaklak. Yan banda, parang bulaklak mga katiits. Kaya medyo natakot kami, dahil nung sinimula naming basagin ang bato, ay kakaiba ang aming maramdaman mga katiits. Parang mahirapan kaming huminga, at ang lalamunan namin parang madaling matuyo mga katiits, pati ang bibig namin parang mawala ang tinatawag na laway namin. Parang pakiramdam namin ay natuyo ang aming lalamunan. Kaya napagdesisyonan ng aking mga kasamahan na yun ay iangat sa tubig at sunugin na lang. Yun ang napagdesisyonan namin mga katiits, dahil medyo may katigasan din ang bato na pinagdudahan namin na rock enclosed. Dahil dito sa ibaba ng sinasabi kong parang isda mga katiits ay letter C at may dot. Yan ay nagpapahiwatig mga katiits na merong rock enclosed sa lugar. At yun lang na bato ang kakaiba na aming nahukay. Kaya pinakita ko sa inyo mga katiits para meron kayong kaunting kaalaman patungkol sa mga rock enclosed, kung ano ang hugis nito mga katiits. Pinapakita ko sa inyo. Ito yung parang itlog na andito sa bato nakaukit mga katiits, at dito yung bulaklak sa buntot, at ito yung rock enclosed sa ibaba. Yan ang bantayan natin, dahil yan ay nagpapahiwatig na merong rock enclosed, mga treasure mga katiits na nakapaloob sa mga bato. Kaya tinatrabaho namin ang area na yan para kumpirma namin na yan ba talaga ang rock enclosed na sinasabi ng sign.
dahil ang sign na yan nakaharap doon sa pabilog na bato. Yung pabilog na bato, may tatlong bato sa ibabaw niyan mga katiits. Nung nakuha namin ang mga malalaking mga bato sa ibabaw na bahagi, naka-triangulation kasi yan mga katiits, ang tatlong bato. Nagtaka kami dahil ang bato na nasa ilalim ay hugis itlog. Kaya nagsuspitsa na kami na yan ang tinatawag ng mga treasure hunter na rock enclose. Kaya sinimula naming basagin para makumpirma kung yan ba talaga. Pero kapag walang laman ang bato na yan mga katiits, yan ay nagpapahiwatig na meron pang totoong rock enclose na nasa area. Yun ang hanapin namin kung wala kaming makita sa bato na yan. Pero pag binasag na namin ang bato na yan, yan talaga ang meaning ng sign na ito, ang pinapahiwatig mga katiits, na para siyang isda at mayroong bulaklak sa buntot mga katiits. Yan ang bantayan natin, dahil nung tinitest namin yan, nilagnat ako niyan mga katiits at nag-iba ang aking pakiramdam. Kaya naniniwala talaga ako na yan ay may poison ang bato na yan, dahil kakaiba ang texture ng bato na yan. Pag chininsil mo ay umuusok. Kaya kahit gamitan mo pa yan ng gas mask ay napakadelikado yan mga katiits. Isa lang ang opsyon na gagawin namin para makaiwas kami. Sunugin namin at hindi kami lalapit sa bato na yan habang sinusunog. Iwasan namin ang usok mga katiits. Yan ang gawin ninyo kung makakakita kayo ng mga pabilog na mga bato, lalo na kung merong sign sa palibot. Pero kung makakita kayo ng bato na hugis mga itlog mga katiits, pero wala namang sign sa palibot, yan ay nature. Dahil kadalasan ang nature mga katiits, gumagawa yan ng tinatawag nating mga pabilog na bato. Yan kadalasan na makikita natin sa area. Pero kung makikita mo ito talaga sa personal mga katiits, magtaka ka. Kaya pinapakita ko dahil ito ay magbibigay ng awareness sa lahat ng ating mga kasamahan na treasure hunter na kakaiba talaga ang mga Hapon mga katiits. Kaya nila gumawa ng mga bato na hugis itlog at pagbaunan nila ng kanilang mga kayamanan doon sa ilalim ng bato. Pero kadalasan ito ay mga diamonds mga katiits ang napaloob ng mga bato. Kaya hindi ito nadidetect ng mga metal detector. Ang gawin ninyo mga katiits, lalo na kung merong mga sign sa surface mga katiits, ang gawin ninyo ay explore ang bato, basagin. Pero katulad ng nangyari sa amin, kakaiba ang aming naramdaman mga katiits sa bato na yan. Parang medyo mahihirapan kang huminga at kakaiba ang amoy ng para yang umuusok mga katiits kapag chininsil. Kaya hindi na namin tinapos ang pagbiak niyan. Napagdesisyonan ng aming grupo na yan ay sunugin na lang, dahil ang diamonds, kung diamonds man ang deposito niyan, ay hindi naman yan talaga matusunog. Gold bars lang mga katiits ang may melting point na matutunaw talaga. Kaya yan ang bantayan natin. Diyan yan banda na hukay namin mga katiits sa tatlong bato na naka-triangulation. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko, Golden Philippines Treasure and Code. God bless always sa atin mga katiits.
Bye.